Isang nakakagulat ngunit kapanapanabik na balita ang umiikot ngayon sa mga defense at military aviation circles. May posibilidad na muling buhayin ang dalawang retiradong AH-1S Cobra attack helicopters ng Philippine Air Force. Ayon sa mga impormasyong kumakalat mula sa ilang defense observers, kabilang ang ulat na iniuugnay sa Bonds QPH, ang dalawang dating gunship na ito ay maaaring hindi pa tuluyang nagpapaalam sa serbisyo at mas lalong nakakakuha ng atensyon ang balitang maaari silang bumalik na may bagong anyo at bagong kulay. Ang mas lalong nagbibigay intrigue sa isyung ito ay ang umano'y pagbabago ng pintura ng mga helicopter patungo sa olive drab green. Ang kulay na ito ay mas kilala bilang klasikong scheme ng Philippine Army, taliwas sa light gray na karaniwang ginagamit ng Air Force. Kung totoo, hindi lamang ito simpleng repaint. Maaari itong magpahiwatig ng mas malalim na pagbabago sa papel, kontrol o istruktura ng paggamit ng attack helicopter assets sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Matatandaan na opisyal na niretiro ng Philippine Air Force ang kanilang AH-1S Cobra fleet noong Disyembre 2024 matapos ang humigit kumulang 5 taon ng aktibong serbisyo. Bagamat maikli ang kanilang pananatili, hindi matatawaran ang naging kontribusyon ng mga Cobra sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa close air support. Sa panahon ng kanilang operasyon, naging mahalaga sila sa mga misyon, kontra-insurhensya at internal security operations kung saan kritikal ang mabilis na pagresponde, precision strikes at direktang suporta sa mga tropang nakikipaglaban sa lupa. Bago dumating ang AH-1S, ang kakayahan ng PAF sa larangan ng attack helicopters ay limitado at kadalasang umaasa lamang sa armed utility helicopters. Ang Cobra ang nagsilbing unang tunay na dedikadong attack helicopter platform ng modernong panahon para sa Pilipinas. Nagbigay ito ng mas malakas na armament, mas mahusay na fire control system, at mas angkop na disenyo para sa combat operations. Higit sa lahat, nagbigay ito ng mahalagang karanasan sa mga piloto at ground crews sa paghawak ng isang specialized combat rotorcraft. Ang papel ng AH-1S ay naging mas makabuluhan dahil nagsilbi ito bilang bridging capability bago ang pagdating ng mas advanced na T-129 attack helicopters mula sa Turkey. Sa pamamagitan ng Cobra, nahubog ang mga doktrina sa paggamit ng attack helicopters, napahusay ang koordinasyon ng air at ground units, at naitatag ang pundasyon para sa mas modernong airstrike operations. Sa madaling salita, ang Cobra ang naging stepping stone patungo sa mas mataas na antas ng aerial firepower ng bansa. Ngayon, ang posibilidad ng kanilang pagbabalik ay nagbubukas ng maraming espekulasyon. Ang olive drab repaint ay maaaring indikasyon ng mas malapit na integrasyon sa ground forces. Maaaring ito ay senyales ng paglilipat ng kontrol o mas direktang suporta sa Philippine Army operations. Kung mangyayari ito, maaaring magbago ang dynamics ng air-ground coordination na posibleng magbigay ng mas mabilis at mas integrated na tactical response sa mga operasyon sa hinaharap. Kasabay ng usaping ito, muling nabuhay ang mga naunang balita at haka-haka tungkol sa posibleng pagkuha ng attack helicopters mula sa Japan. Ilang taon na ring lumulutang ang mga ulat hinggil sa posibilidad na makakuha ang Pilipinas ng mga surplus o defense articles mula sa Japan bilang bahagi ng lumalalim na defense cooperation ng dalawang bansa. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon, ang timing ng mga bagong ulat tungkol sa Cobra ay nagbigay daan sa tanong, maaaring ba itong pansamantalang hakbang habang hinihintay ang mas malaking acquisition program? Sa mas malawak na perspektibo, ang reaktibasyon ng dalawang AH-1 Cobra ay maaaring bahagi ng mas pragmatikong estratehiya. Sa harap ng patuloy na pagbabago sa regional security environment at tumitinding pangangailangan para sa credible deterrence,
Mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na attack helicopter capability. Kahit hindi na sila ang pinakabagong modelo, ang Cobra ay nananatiling isang napatunayang platform na may kakayahang maghatid ng malakas at mabilis na firepower kung kinakailangan. Kung tuluyang makumpirma ang kanilang pagbabalik, ang pagbabagong mula light gray patungong olive green ay maaaring maging simbolo ng bagong yugto sa military aviation ng Pilipinas. Isang yugto kung saan mas binibigyang diin ang flexibility, interoperability, at maximum utilization ng kasalukuyang assets habang patuloy ang modernization efforts. Sa ngayon, nananatiling walang opisyal na pahayag mula sa Armed Forces of the Philippines o Philippine Air Force. Gayunpaman, ang posibilidad na muling marinig ang pamilyar na dagundong ng AH-1 Cobra sa himpapawid ng bansa ay sapat upang magbigay ng excitement at diskusyon sa komunidad ng defense watchers. Ang susunod na mga buwan ay maaaring maging kritikal sa paglalantad kung ang mga ulat na ito ay simpleng haka-haka lamang.